This story is an original creation and is the property of this channel. All content, include voice, music, sounds, and visual, is copyright free or original produced by the creator. The stories presented here are intended for mature audience only. They are not suitable for children and are not meant to promote, encourage any harmful, violence, or inappropriate behavior. Any resemblance to real persons, living or dead, or to real event is purely coincidental. Thank you for your support. And remember, every story carries a lesson behind the tears and the smiles. Hello mga kadagit, kamusta? Ako nga pala si Chester and Derecho. At finally, ayan, makikita nyo na yung mukha ko. Alam ko medyo matagal ko nang iniiwasan to pero ito na nga. Nag-decide na akong mag-face reveal. And marami kasing nagtatanong bakit ngayon lang at bakit ngayon ko lang pinakita mukha ko. Kaya naman nandito ako para ibahagi ang dahilan. Alam nyo, hindi ko in-expect na magiging ganito ang journey ko sa YouTube. Nag-start ako sa channel na ito, Dagi TV, na may layunin magbahagi ng mga inspiring stories na Tagalog. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. At sa pamamagitan ng mga kwento ng ibang tao, sana makatulong ako magbigay ng inspirasyon kahit papaano. Pero to be honest, may mga pagsubok din akong naranasan. Isa na dyan yung pagka-demonetize ng channel ko. Ngayon lang. Kaya hindi po tayo nakaka-upload. Nahirapan po ako kasi parang ang daming oras at effort na ginugol ko. Tapos parang bigla na lang wala. Pero hindi ko ito ginawa para lang kumita. Ang pinaka-goal ko ay makatulong at mag-inspire. Kaya hindi ko pinili na sumuko at pinagpatuloy ko lang. Kaya nandito na po ako ngayon. Nagpapakita ng mukha at handa na ako magsimula ng bagong chapter ng ating channel. Kaya naman sa video pong ito, halina't pakinggan ninyo ang kwento ng ating isang letter sender at ito ay ating babasahin. Nawa po'y marami pong magustuhan ang kwentong ito. Muli, ako po ang Dagi TV, ang mukha sa likod ng channel na Dagi TV. Tara na, mag-start na tayo. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat mga kadagi. At syempre sa inyo po Mr. Dagi. Nais ko pong ilahad sa inyo ang aking kwento. Kwentong alam kong kapupulutan ninyo ng aral at motibasyon. Ako po si Arman, 30 years old at kasalukuyan pong naninirahan sa isang probinsya. Hindi ko na lang din po babanggitin ang lugar namin. Pero siguro sa lahat po ng mga kwentong nabasa nyo Mr. Dagit, ito na siguro ang kwentong lalong magpapadurog ng puso nyo. Kwentong matagal ko na po itong gustong ilahad. Gustong ikwento sa maraming mga manonood. At maraming salamat po dahil nabigyan ako ng oportunidad na ibahagi ang istoryang ito. Bata pa lamang po ako Mr. Dagit, nakaranas na po ako ng hirap ng buhay. Yung sabihin mong isang kahig, isang tuka. Mahirap pa sa daga. O Mr. Dagit, maaga po kasing nawala ang aking nanay at ang aking tatay. Ang totoo po niyan, ang kasama ko na lamang po sa buhay ngayon ay ang aking lolo na matyagang-matyaga palagi sa akin. Siya po ang isa siguro sa mga taong pinakamasipag na nakita ko sa buong buhay ko Mr. Dagi. Alam ko, hirap na siya sa buhay. Alam ko, kahit hindi na niya kaya'y kinakaya niya. Alam ko na kahit matanda na siya'y pinapalakas niya pa ang katawan niya upang sa ganon ay mas kayanin niya ang trabaho. Masakit sa akin Mr. Dagit na kahit ganon na ang edad niya ay nakikita ko pa siyang naghihirap sa buhay.
Kaya naman lahat siguro Mr. Dagit ng racket na makita ko ay pinapasok ko. Sideline dito, sideline doon at kung saan saan ako makarating. Hanggang sa isang araw Mr. Dagit, dahil siguro sa hirap ng buhay at wala na akong mapasukan na trabaho na alam kong kukuha sa akin, ay ginawa ko na nga po ang isang bagay na sobrang labag sa loob ko. Wala kasi akong pagpipilian Mr. Dagit kundi gawin ang bagay na ito nang sa ganun ay kahit papaano'y meron pong panglaman ng tiyan kaming dalawa ni Lolo. Mr. Dagit, sa mga nagtatanong po, wala na rin po ang aking lola. Kami na lang po talaga ni Lolo ang magkasama sa bahay. At ng araw pong iyon napagpasyahan kong magtrabaho bilang isang mangangalakal. Masakit Mr. Dagit sa akin na ganito ang dinatna ng buhay ko. Na ganito ang trabahong kinakailangan kong gawin nang sa ganon ay makakain lamang po kami sa isang araw. Nang sa ganon, meron kami pagkukuhanan ng pera. Mahirap pero kailangan gawin. Sabi nga nila. At alam ko sa intro pa lang na ito ay marami na pong namumuot ang kanilang mga puso dahil sa aking kwento. At gusto ko pong ibahagi ang kwentong ito sa inyo Mr. Dagit. Nang ako nga po ay nangangalakal, doon ko naranasan ang hirap ng buhay. Lahat na siguro ng dapat na maranasan na kahirapan ay naranasan ko na. Nandiyan na nasusugatan ako. Nandiyan na may mga taong nang mamaliit sa akin at nandiyan na may mga taong nanduruga sa akin. Pero kahit ganoon pinagpatuloy ko pa rin po ang buhay. Para kasi sa akin ay sanay na po ako. Ito na rin po kasi ang kinagisnan ko Mr. Dagit. Alam ko na wala na tayong ibang pagpipilian pa sa buhay kundi gawin na lang ang lahat ng ito. Lalo pat salat na salat po kami sa kahirapan. Hindi rin po kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral Mr. Dagit. Grade 3 lang po ang tinapos ko dahil nang mawala ang aking mga magulang ay pinatigil na nila ako. Kaya naman sobrang sakit sa akin na mangyayari ang mga pangyayaring yon sa buhay ko. Nang ako po'y nangangalakal Mr. Dagit, nung unay sobrang hirap sa akin. Pero nagtagal ay medyo nakakayanan ko na rin. Medyo nasasanay na ako sa mabibigat na binubuhat ko. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo mga unang bahagi ng kwento ko kung bakit ako napunta sa pagiging mangangalakal at kung paano nangyaring ang buhay namin ay naghirap. Kaya naman, tumutok lamang po kayo dito sa aming channel at atin ang simulan ang kwentong buhay ni Arman. Lo, kakain na po tayo. Naihanda ko na po itong mga pagkain. At saka ayusin ko lang po itong mga pinggan. Ay, naku apo. Salamat naman eh. Saan ka kumuha ng pera pambili ng pagkain? Lo, alam niyo naman po na gumagawa palagi ako ng paraan para kahit papano may makain tayo. At saka dyan po sa may karinderya ni Aling Susan, dyan po ko umiram ng pagkain. At saka ibabalik ko naman din po sa kanya kapag nakahanap na ako ng trabaho. Alam niyo po Lo, may lakad po kami bukas ng kaibigan ko. Pupunta po kami sa mga opisina. Magpapasa po kami ng mga resume. Baka sakaling matanggap po kami sa trabaho. Ay, alam mo apo, naawa na rin ako sa kalagayan mo. Alam kong hindi mo dapat pinagdadaanan ang lahat ng ito. Kung malakas lang talaga sana ako. Kung medyo bata pa ako, hindi kita pagtatrabahuin. Lo naman, alam ko naman po na ginagawa niyo rin po yung makakaya niyo. At saka, Lo, kinausap ko po pala si Kuya Nelso. Nabalitaan ko po, sumasideline po kayo sa kanila para mag-construction. Lo naman, hindi niyo sinasabi sa akin. Nagko-construction pala kayo? Paano kung mabagsakan kayo nung kung ano doon? Marupok na po yung buto nyo, Lo. At saka hindi nyo na po kaya yung mga ganong trabaho. Nakakabuhat pa naman ako ng kaunti. At saka kaya ko naman siguro.
nakakapagtrabaho naman ako na maayos. Kaya nga, Lo. Pero mas iniisip ko din po kasi yung kapakanan ninyo. At saka paano po kung may mangyari po sa inyo masama? Paano kung madisgrasya kayo? Daling kayo sa ospital? Anong gagastusin natin? Alam niyo naman po na mahirap lang yung buhay natin eh. Hindi po tayo mayaman. Wala po tayong pera. Kinausap ko po si Kuya Nelson na wag na po kayong pagtrabahuhin doon. Dahil nabalitaan ko nga po na nagtatrabaho kayo doon. Lo, makinig na lang po kayo sa akin. Ako pong bahala. Ako po yung mas bata. Ako po yung may mas lakas pa para magtrabaho, kaya hayaan nyo pong ibigay nyo sa akin yung trabaho. Hayaan nyo ako yung kumuha ng trabaho at ako yung gumawa dito sa bahay. Ang mahalaga, Lo, magpahinga kayo. Matanda na po kayo. At saka yung mga utang po natin, alam ko pong balang araw mababayaran din po natin yun. Ayan na. May kumakatok na naman. Hoy! Arman! Arman! Buksan mo ito! Lo, saglit lang po ha. Bubuksan ko lang po. Alam kong utang na naman ang sisingilin sa atin. Kaya nga po eh. Buksan mo ito! Teka lang po. Bakit po, Aling Selly? Ha? Alam nyo kayong dalawa maglolo? Yung utang nyo, kung sa puno na itinanim, mamumunga na sa sobrang tagal. Kailan nyo ko babayaran, ha? Aling Selly, alam niyo naman po na hindi pa po ako nakakahanap ng trabaho, hindi ba? Alam niyo po na mahirap pa rin po yung buhay namin hanggang ngayon. Kung meron lang po talaga, babayaran ko naman po kayo kaagad eh. Hindi naman po kami tatakas. Kahit pa. Dapat binabayaran nyo ang utang nyo. Hindi yung pinapatagal ninyo. Ang dali-dali nyo nakautang sa akin. Isang sabi lang. Pero ngayon, ako yung nagkakanda uga-uga paghahanap ng pera na ibabayad nyo sa akin. Aba, nalulugi na yung negosyo ko. Mahiyahiya naman kayo maglolo. Pasensya na po, Aling Selly. Ay, Shelly, pagbigyan niyo muna kami. At saka naghahanap na naman ng trabaho ito si Arman. Alam ko na kapag nagkapera kami, babayaran agad namin kayo. Wala akong pakialam kung magkapera kayo. Ang gusto ko, bayaran nyo ako ngayon. Kung hindi, ipapabarangay ko kayo. Pasensya na po, Aling Selly. Pero wala po talaga kaming perang maibibigay sa inyo. Sige, kahit magkano na lang. Bigyan nyo ako. Aling Selly, wala po talaga kaming pera. Kung meron man po kaming pera, bibigyan na po namin agad kayo para hindi na po kayo nag-iiskandalosa ng ganan. Ganon. Ako pa ngayon yung iskandalosa. Aba. Mahiya naman kayo. Ang tagal na ng utang nyo sa akin, hindi nyo pa rin ako binabayaran. Babayaran naman po namin yun, Aling Selly. Pero sana po, bigyan nyo naman po kami ng kahit kunting palugit lang po. Pag nagkapera po, bibigyan po namin agad kayo. Sige. Basta kapag nagkapera kayo, siguraduhin nyo lang na ibibigay nyo agad sa akin. Kapag nakabalita ako na nagkapera kayo at hindi kayo nagbigay sa akin, malalagot kayo sa akin dalawa. Ipapabarangay ko talaga kayo. Sige po, Aling Selly. Nagkakaunawaan po. Sadya nagkakaunawaan tayo. At ikaw naman, lolo, yang apo mo, pagtrabahuhin mo. Hindi yung para kayong mga hari dito. Sige na, alis na ako. Ay, isara mo na ang pinto, apo. Lolo. Pasensya na po ha. Alam ko pong nahihirapan na rin po kayo sa buhay. Gusto ko na rin po makaalis sa buhay na to. Hirap na din po ako pero hindi ko po alam kung paano. Alam kong lahat ng ito ibinibigay ng Panginoon sa mga taong kaya nilang suugin ang problemang ito. Hindi tayo bibigyan ng problemang hindi natin kayang solusyonan. Kaya kumain na tayo. Kapag nagkapera naman mababayaran na din natin si Aling Shelly. Lo, hayaan niyo po.
Mas pag-iigihan ko po ang pagtatrabaho kapag nakahanap na ako. Hindi ko po sasayangin ang oportunidad kapag nagtakatrabaho na po ako. Pinapangako ko po sa inyo, Lo. Iaalis ko po kayo sa ganitong buhay. Ay, alam mo Apo, matagal na ako naghihirap sa buhay. Sanay na ako dito. At saka wala naman tayong magagawa kung ito ay binigay ng Panginoon sa atin. Tanggapin na lang natin. Sige po, Lo. Kumain na po tayo. At saka Apo, nabilitaan ko nga pala na meron nga daw mga tao na nandoon sa bayan. Nag-iikot-ikot sila. Sila mismo naghahanap ng trabahador. Balitang-balita yun dito sa bayan natin. Bakit hindi mo sila hanapin? Mga tao na sila mismo humahanap ng trabahador? Parang medyo creepy naman po yun. Saka wala pong ganun, Lolo. Baka mamaya po scam yun. Subukan mo lang. Ang alam ko bagong kumpanya lang sila na nagbubukas. Basta wala ka namang ginagawang mali, hindi ka naman siguro mapapahamak. At saka alam mo naman po siguro kung anong mangyayari kapag in-scam ka, hindi ba? Makakahalata ka naman doon, hindi ba? Kaya nga po, Lolo. Pero sige po. Tetestingin ko po yun, nahanapin yung mga taong yun. At saka may bagong lakad po kami ng kaibigan ko Hindi po talaga doon. Pero dahil nalaman ko po yung balita na yan, siguro baka isama na rin namin po yun sa lakad namin. Oo nga. Sayang din kasi. Ang sabi pa nila, malaki daw ang ibinibigay nilang pasahod. Aba, sayang yun Apo. Baka mamay doon na tayo medyo unlad. Malaki yung binibigyan nilang pasahod? Mga magkano daw? Ang alam ko mga 20,000 kada buwan. 20,000 kada buwan? Teka lang, Lolo. Hindi po ba nagbibiro lang ang mga yun? Baka po mamaya mga kawatan yun. Hindi ko rin alam. Pero, di ba, Lolo? Ikaw ba namang kumpanya, malaki yung pasahod mo? Di ba dapat mas mahirap makapasok sa kumpanya mo? Hindi yung ikaw pa yung naghahanap ng trabahador? Parang may mali naman yata doon. Ewan ko lang din Apo. Pero marami na kasi ako nabalitaan na merong mga taga dito sa atin na sumama sa kanila. Yung iba sumasahod na ng ganung pera. Kaya hindi ko masabing scam sila. Nakausap ko naman yung ibang taong nagtrabaho sa kanila ayos lang naman daw. Ayos lang daw? Sige po, Lolo. Kapag po nahanap ko yung mga tao na yun na naghahanap ng trabahador, paniguradong tatanungin ko kung anong trabaho yun. At saka kapag nandoon na ako, at tama naman po yung trabaho, pag-iigihan ko po yun. Dapat lang Apo. Tara na, kumain na tayo. Diyos ko, bahaw na yung pagkain natin. Kaya nga po, Lolo, kanina pa po yung nakatenga. Mr. Nugget, nang sinabi po yun sa akin ni Lolo ay nagkameron ako ng konting pag-asa. Pero hindi mawala sa aking isipan ang tanong na bakit ganito na lamang ang mga tao na yon. Bakit may mga tao naghahanap ng trabahador? Alam ko, Mr. Nugget, na hindi maganda ang kutob ko sa pagkakataong yon. Pero sabi ko nga, kahit siguro ano pang trabaho ang pasukin ko't basta lamang meron kaming makain ay okay na sa akin. Nagkameron po ako ng lakas ng loob no, Mr. Nugget, na hanapin ang mga sinasabing yun ni Lolo. Pero para sa akin ay kinakabahan din ako. Alam ko kasi na hindi na bago ang mga taong nanggugulang o mga taong nang i-scam ng ibang tao para lamang sa sarili nilang kapakanan. Masakit sa akin na maisip, Mr. Nugget, na sa ganitong klase ng buhay ako dinala ng panahon. Alam ko na kapag nakita ko ang mga taong yun, ay hindi ko na alam kung kahit masama ito ay tatanggapin ko o hindi. Alam ko na kailangan ko ng pera. At alam ko na mahirap lamang ang buhay namin. At siguro, kung papalarin man na makakita ako ng magandang trabaho ay hindi ko na yun bibitawan pa.
Alam ko kasi sa sarili ko na kailangan namin ng pera dahil sa hirap ng buhay. Nandiyan na si Aling Selly na nangungulit sa amin upang siya ay bigyan namin ng pera nang sa ganun ay makabayad kami sa utang. Mahirap maging mahirap, Mr. Dagi. At oo, hindi ko babaliwalain o hindi ko maitatanggi na mahirap lamang po kami ni Lolo. Marami na rin pong mga taong nang maliit sa amin dahil sa kalagayan ng buhay namin. Pero kahit kailan, Mr. Dagit, hindi ko naman po kinahiya ang aking estado ng buhay. Alam ko kasi na marami naman taong nakakaranas ng katulad ng nararanasan ko. Ang mahirap lamang ay kung paano mo ito tatanggapin. Kung paano mo tatanggapin ang realidad na hindi mo kayang makipagsabayan o sumabay sa mga taong mas may kaya sa buhay. Nang pagkatapos nga po naming kumain ni Lolo ay agad na rin po akong pumunta ng kwarto upang matulog. Magkahiwalay po kami ng kwarto ni Lolo, Mr. Dagi. Siya po ay nasa ikalawang kwarto habang ako naman ay nasa isang kwarto. Doon, Mr. Dagit, hindi po ako makatulog dahil sa mga sinabi niyang yon sa akin. Iniisip ko na paano kaya kung pasukin ko nga ang mga taong yon na naghahanap ng trabaho. Paano kaya kung subukan ko? Paano kung hindi ako matakot at magdalawang isip? Pero kahit gano'n, Mr. Dagit, iniisip ko pa rin ang mga sirkumstansya na pwede mangyari sa buhay ko. Paano kung mga kawatan niya mga tao na yon at kung may mangyari sa aking masama? Paano na nga ba si Lolo? Mr. Dagit, ilang beses kong pinag-isipan yun ng gabing yun. Halos mapuyat na nga po ako, Mr. Dagit, dahil sa kakaisip kung hahanapin ko ba mga taong yun na naghahanap ng trabahador. Pero dahil na din sa aking malikot na konsensya at malikot na pag-iisip ay doon ko na nga po napag-decide na sige, susubukan ko. Titingnan ko kung magagawa ko. Makalipas lamang ang ilang oras, Mr. Dagit, ay doon ay nakaramdam na rin po ako ng antok. Siguro'y dahil na din sa pagod sa maghapong paghahanap ng trabaho. Tao lang po ako at nakakaramdam din ng pagod. At doon niya, pagising ko ng umaga ay nakita ko si Lolo na tulog pa. Ang ginawa ko ay nag-ayos na ako at nag-prepare para sa gagawin kong lakad ngayon. Ang aking kaibigan naman ay tatagpuin ko sa bayan kung saan doon kami mag-uusap kung paano magiging plano para maghanap ng trabaho. Niready ko na mga resume na kailangan kong ipasa at pati mga papeles na kailangan ng kumpanya. Doon kasi, Mr. Dagit, ay hindi ka basta-basta makakapasok ng pagtatrabahuhan mo kung wala kang ipapasang mga information mo. Ganong kahirap ang humanap ng trabaho. Pagkagising nga ni Lolo ay nakahanda na doon ang kanya mga kakainin. Nagpasalamat naman siya sa akin hanggang sa maayos ko na lahat ng aking gamit. Daladala ang isang lumang bag ay sinuot ko iyon. Nagsuot ng lumang sapatos at doon nagpaalam na rin ako kay Lolo na aalis na ako. Sinabihan niya ako na mag-ingat ako at paglabas ko nga ng bahay ay naglakad na ako papunta sa sakayan sa may amin. Oh, pre, kanina pa tayo naglalakad. Malapit na ba yung sinasabi mong pag-a-applyan natin? Pare, malapit na yon. At saka yun natatanong mo ba yung bahay doon sa may dulo? Yun, yung parang restaurant. Doon tayo pupunta. Kasi sabi sa akin, hiring daw yun. Sigurado ka ba dyan, pare? Baka mamaya hindi naman sila hiring. At saka parang medyo social yata yung restaurant na yan. Matanggap kaya tayo dyan? Ay nako pare, alam mo, nasa sa utak mo lang na hindi tayo matatanggap. Panigurado ba tatanggap tayo dito? At saka, meron naman tayong skill eh. Ano daw yung hinahanap nila? Like, bakit sila nag-hire? Kailangan daw nila ng kitchen worker. Kaya naman natin yun. Saka madali lang yun. Maghihiwa-hiwa lang tayo saka magluluto. Yun lang. Sige, tara na.
Saka medyo pagod na tong pa ako kalalakad. Sige, tara. Sundan mo lang ako at pupunta na tayo. Oh, nandito na tayo pare. Merong guard. Pwede tayo magtanong sa kanya kung hiring ba dito. Ay, oo nga. Pwede nating itanong sa kanya. Manong guard, hiring po ba ngayon yung restaurant na to? Ah, kayo palang dalawa. Di ba kayo yung bumalik dito nung nakaraan? Ay, parang hindi po yata kami yun. Baka ibang tao po yun. Ah, pero teka lang, itatanong ko lang sa manager. Pare, itatanong niyo doon sa manager. Sana hiring talaga sila dito. Gustong gusto ko na talaga makapagtrabaho. At saka naaawa na din ako kay Lolo. Kaya nga eh. Kaya ka nga na late ngayon dahil inasikaso mo pa yung lolo mo. At saka hayaan mo pare. Kapag nagkameron tayo ng trabaho, paniguradong mas magiging magaan na yung buhay natin. Kaya nga eh. Oh, ayun na yata yung manager. Ay, kayong dalawa. Kanina pa ba kayo dito? Magandang araw po. Naghahanap po sana kami ng trabaho nitong kasama ko. May nakapagsabi po kasi sa amin na hiring daw po itong mini restaurant nyo. Pwede po bang sumama kami dito o mag-apply sa inyo? Nakita nyo yata yung nakapost sa FB page namin. Naghahanap nga kami ng trabahador. At saka, ilang taon na ba kayo? Ako po 28 po. Ito pong kasama ko 30 po. 30, 28. Pasok naman yung edad nyo. Nasa na yung mga resume nyo? Ito nga po yung resume ko. O pare, ibigay mo na yung resume mo. Ito po yung akin. Okay. Pero tatawagan ko lang kayo kapag meron ng update. At saka magkakameron din ng job interview. Matanong ko lamang po. Magkano naman po yung magiging rate namin dito? Yung rate naman, 600 kada araw. 600 kada araw. Narinig mo yun pare? Okay na ba yun? Okay na yun. Kesa naman wala. Oh, di ayos na. Pero hintayin nyo lang ako dito sa labas. Kasi i-update ko kayo kung ano magiging plano namin para sa inyong dalawa. Kung matatanggap ba kayo o hindi. Basta hintayin nyo ako dito. Sige po, iintay namin po kayo dito. Oh, narinig mo yung pare? Hintayin daw natin siya sa labas. Hayaan mo. Paniguradong matatanggap tayo dito. Pare, alam mo, sa totoo lang, gustong gusto ko na talaga magkatrabaho. Sana matanggap na tayo dito. Yung lolo ko kasi, nagtatrabaho pala ng construction, hindi sinasabi sa akin. Nag-aalala naman ako kasi matanda na nga. Alam mo na yun, baka mamaya madisgrasya. Saan naman kami kukuha ng panggastos? Saka natatakot ako para sa kalagayan ni lolo. Iya mo pare, panigurado namang may plano ang Diyos para sa inyo. At saka, panigurado ako, makakaraos din tayo sa hirap ng buhay. Ngayon lang talaga tayo kailangan mag-taste-taste. Wala talaga Pare, sa totoo lang, may sinabi din sa akin si lolo. Oh, ano yung sinabi ng lolo mo? Sabi niya sa akin, meron daw mga tao o grupo na naghahanap ng trabahador. Sila pa mismo naglilibot-libot dito sa bayan natin para maghanap ng trabahador. Malaki daw yung pasahod, 20,000. Nasabi na din niya sa akin ng kumpare ko. Totoo pala yun? Oo pare, totoo daw yun. Ang kaso, hindi ko alam kung saan makikita mga yun. Saka nagtataka ako. Isipin mo ba naman, 20,000 yung pasahod mo. Tapos, ikaw pa yung maghahanap ng trabahador mo? Parang ang creepy kasi. Saka parang, alam mo yun, parang hindi yata tama yun. Malay mo naman, kailangan nila ng trabahador. Meron namang mga ganon talagang kumpanya. Sa kaya natin makikita yung mga yon. Paniguradong paldo-paldo tayo kapag natanggap tayo dun. Yun na nga pare. Paldo-paldo tayo kung talagang legit yun. At kung hindi scammer o kawatan ng mga yun. Kaya nga pare. Ito na pala yung manager. Ay dalawa. Lumapit kayo dito.
So pinakita ko nga ito sa mga kasamahan ko. Base sa nakita namin sa resume nyo, ito pala si Arman, grade 3 lang yung tinapos. At ikaw naman, grade 4 yung tinapos. Aba, teka lang. Tapos mag-a-apply kayo dito sa mini restaurant namin? Nagkakalukuhan yata tayo. Yung sinasabi naming hiring para sa mga professional na mga chef, hindi katulad ninyo. Aba, teka. Kung mag-a-apply kayo dito, baka gawin namin kayong janitor dito. Mga 200 per day o 300. Ganun po ba? Hindi po ba pwede kahit tigihiwa lamang po kami sa katigahugas sa mga, yung mga prutas? Hindi nga pwede. Ang kailangan namin, yung may lisensya. Yung may skills, may experience. Kayong dalawa, wala naman kayong tinapos. Wala kayong degree. Hindi kayo degree holder. Saka kailangan namin dito, yung may kasanayan talaga sa pagluluto. Ano ba magagawa nyo dito sa mini restaurant na ito? Wala naman kayong magagawa dito dahil wala kayong tinapos. Saka ito na yung resume nyo. Isaksak nyo dyan sa mga puwet nyo. Bastos naman ito ah. Teka lang po, hindi naman po yata maganda yung sinasabi nyo. Saka nag-a-apply lang naman po kami. Wala naman po masama kung mag-apply, di ba? Nagbakasakali lang po kami. Ngayon, kung hindi po pwede nyo naman po kaming paalisin na lang. Hindi po yung ginagalit nyo kami at minamaliit. Bakit? Sino ba kayo? Alam po namin na wala pa po kaming patutunayan sa ngayon. Pero wala po kayong karapatang malitin kami. Alam po namin na mahirap lang kami. Pero hindi po tama na malitin nyo kami. At tingnan na parang sobrang baba naming tao. Hayaan nyo po. Hindi na po kami mag-a-apply sa inyo. Kahit po maging mas mataas kami, hindi kami titingin sa restaurant nyo. Dahil nag-iwan kayo ng sakit at marka sa puso namin. Wala akong pakialam sa inyo. Umalis na kayo dito. Pare, saan tayo ngayon pupunta? Hindi tayo natanggap dun. Iyon nga din ang hindi ko alam eh. Pare, di ba may sinasabi ka sa akin kanina? Sabi mo, merong mga grupo na naghahanap ng trabahador. Malay mo, iyon na yung parang sign na dun tayo mag-apply. Tama-tama, dala pa natin to resume natin. Panigurado makukuha tayo. Pero kinakabahan kasi ako pare. Hindi ko alam pero hindi mapakali yung isip ko kapag naririnig ko yung grupo na yun. Try lang nating hanapin sila. Ang sabi nung marami, lagi silang nandoon sa may bayan, sa may palengke. Doon daw sila nag-iikot-ikot at namimigay daw sila ng sobre. Nakasulat daw doon na hiring sila. Sige. Itry natin yan. Pero sana maging maayos tong pag-a-apply natin dun. Panigurado naman akong magiging maayos din yun. Oh, pare, nakikita mo yun? Alin? Yun oh, may mga tao doon. Mga nakakulay black. Namimigay ng sobre. Parang yun na yun ah. Parang yun na nga yun. Tika, pupuntahan ba natin? Ano pang hinihintay natin? Pagkakataon na natin to pare. Puntahan na natin. Sige, puntahan na natin. Kuya, ano po yung binibigay nyo? Ito ba? Namimigay kami ng sobre. Hiring kami ngayon. Naghahanap kami ng trabahador. Gusto mo ba? Ano pong trabaho yan? Oo nga po. Saka bakit po kayo naghahanap ng trabahador? Saka magkano po yung rate nyo? Kayo pala. Yung rate naman namin, 20 mil kada buwan. At saka ipapaliwanag yun sa opisina, hindi dito. Pare, narinig mo yun? 20K, ang laki nun. Sigurado po ba kayo dyan? Sigurado po kami. Kasi marami na rin pong pumasok sa amin. Marami na po nagpatunay na totoo po ito. Kukunin na ba natin to? Bigyan niyo po kami ng isang sobre. Ito po. Kung gusto niyo pong mag-apply na ngayon, pwede po kayo pumunta sa opisina. Saan po yung opisina niyo? Sasamahan po kayo ng mga staff namin. Sasamahan tayo ng mga staff nila? Ganon ba tayong kaimportante?
Hindi ko rin alam. Pero sige na. Wala na tayong ibang pagpipilian. Wala na tayong ibang mapupuntahan. Saka sige po. Pupunta po kami ngayon. Mag-a-apply po kami. Saan po ba yun? Oh, meron daw tayo marirecruit ngayon. Ito dalawa. Samahan nyo sa opisina. Uy, tara na. Sumama na kayo sa amin. Pupunta tayo sa opisina kung mag-a-apply kayo. Pare, ano, sasama na ba tayo? Nakaabang na yung kotse agad. Parang ang bilis. Wala naman tayo pagpipilian. Sumakay na tayo. Malay mo, totoo to. Kasi may mga kakilala din ako na pumasok sa kanila. Sige pare. Bahala na. Mr. Dagit at sa lahat ng mga kadagit ng araw pong yun dahil wala na rin po akong pagpipilian ay napilitan na rin po akong sumama sa mga lalaki na yun. Isang grupo sila Mr. Dagit na naghahanap daw ng mga trabahador. Hiring at isa daw silang malaking kumpanya. Doon Mr. Dagit ay nahikayat naman ako na pumunta sa kanila at sumama dahil maganda ang offer na ibinigay nila sa amin. Lalo na nung kami sumakay sa sasakyan na kulay itim. Doon ay sinabi sa amin lahat. Sabi nila, libre ang pagkain at meron pa kaming allowance. Bukod pa doon ang aming sasahudin. Sobrang saya nga namin noon ni Leroy na aking kaibigan dahil sa pagkakataong ito ay magkakameron na kami ng trabaho. Sabi kasi nila, hindi raw kami paniguradong matatanggap kung sa ibang kumpanya. Pero kung sa kanila ay 100% na matatanggap kami. Kaya naman kinagat na po namin talaga ang oportunidad na yon. Nang nakasakay kami sa sasakyan, hindi naman po ako nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Parang normal lang. Pero nang pagpasok namin sa isang malaking bahay na kulay puti at may malaking gate, doon na parang kinilibutan ako. Yung kilabot na parang hindi tama ang gagawin namin. Pagpasok nga ng sasakyan doon, bumaba na kaming dalawa. Nakaabang doon ang isang lalaki na masasabi kong may matipunong pagkatayo sa sarili. Maganda ang kasuotan niya at masasabi kong mayaman siya. Siguro'y ito ang boss nila. Pare, ang laki ng bahay na to. Kaya nga, dito ba tayo magtatrabaho? Sabi nila dito daw tayo magtatrabaho. Saka maganda dito. Libre yung pagkain natin. Ano kayang gagawin natin dito? Hindi ko rin alam. Saka parang hindi naman kailangan ng mga trabahador dito. Malay mo naman. May kumpanya itong boss nila. Oy, kayo dalawa. Boss, magandang araw po. Magandang araw po. Kayo pala yung na-recruit na bago. So, ready na ba kayo magtrabaho? Ito na ang unang araw ng trabaho nyo. Tika lang po. Ano pong gagawin namin? Kaya nga po. Tanggap na po kami agad? Oo, tanggap na kayo agad. Madali lang naman yung gagawin nyo. Maglilinis-linis lang kayo dito sa bahay. Parang helper, ganun. Helper? Helper? Ibig sabihin, tutulong po kami dito sa bahay nyo? Oo, magtatabas-tabas kayo. Magdidilig ng mga halaman. At saka maglilinis sa bahay. Ganon. 20k kada buwan na sasahodin nyo. Tapos, libre pa doon ang allowance nyo. Pati yung kakainin nyo dito na. Sagot ko na rin. Sigurado po ba kayo? Mr. Dagit, kahit ako man po ay nagulat sa sinabi ng lalaking yon. Hindi po kasi talaga mag-sink in sa utak ko kung ano ba nangyayari. Bakit parang sobra namang importante namin para bigyan ng napakadaling trabaho at bigyan ng napakalaking sweldo? Alam ko na hindi normal to. Alam ko na may mali dito, Mr. Dagit. Kasi ikaw ba naman ang sasahod ng 20 mil kada buwan tapos ang gagawin mo lang ay maglilinis ng bahay? Kaya naman medyo nahihiwagahan talaga ako sa pinasok naming trabahong ito ng kaibigan kong si Leroy. Pero wala na kami nagawa doon, Mr. Dagit, kundi tanggapin ang trabaho dahil kung hindi namin tatanggapin, paano naman?
At saka maganda rin naman ang pakikitungo nila sa amin. Noong una naman ay naglinis nga kami doon at binigyan ng kami kaagad ng allowance na 500 pesos, Mr. Dagi. Tig 500 kami. Ibig sabihin ay 1,000 pesos. Mr. Dagit, kahit ako man po ay nagulat sa sinabi ng lalaking yon. Sino ba naman kasing hindi magugulat na para bang ang dating ay parang napaka-importante naming dalawa ni Leroy. Bakit binigyan nila agad kami ng oportunidad na kumita ng ganong kalaking pera kahit sa madaling trabaho? Mr. Dagit, marami mga tao ang nangangarap na ganong kalaking halaga ang sahudi nila. Pero kami, madali lang namin nakuha. Parang ang mga hari at reyna pa kami nung makapunta kami doon. Pinakain agad kami at kung ano-ano pang mga inaalok sa amin para lamang daw kami ay makomportable. Mababait naman ang mga tao doon, Mr. Dagit. Nakuha agad nila ang loob namin. At sobrang saya namin ni Leroy noon dahil naiisip namin na baka ito na ang sandali na mababago ang buhay namin. Baka ito na ang panahon na makakaraos na kami sa kahirapan. Napatingin pa nga kami noon sa isa't isa at napangiti nang matanggap namin ang trabaho na yon. Pero ang pinagtataka ko ay sobrang bilis ng mga pangyayari. Parang kaagad-agad ay tinanggap kami at walang kamaliw-maliw na nagtrabaho agad kami. Sinipagan naman namin ni Leroy ang pagtatrabaho noon. Ang una namin naging task noon ay linisin ang parking lot ng bahay na yon. Medyo malaki yun, Mr. Dagit, at maraming sasakyang nakaparada doon. Kung aking titingnan, Mr. Dagit, ay ang mga nakaparada doon ay talagang mga hindi basta sasakyan. Mga mamahalin o luxury na sasakyan. Kaya naman talagang nagtataka na kami ni Leroy. Bakit kami kinuha doon at bakit kami nandoon? Wala naman kaming tinapos o wala naman kaming kahit na anong mapapatunayan sa buhay, pero parang ang bilis namin nakapasok sa marangyang trabaho na yon. Mr. Dagit, parang dinaig pa nga namin noon ang mga nagtatrabaho sa malalayo. Parang ang bilis-bilis ng panahon ay natanggap agad kami doon. Parang ewan ko ba, naihiwagahan talaga ako sa lugar na yon, pero hindi ko na rin yun inisip dahil mas mahalaga sa akin na magkameron ako ng trabaho. Mas mahalaga sa akin na matanggap ko ang trabaho na yon. Habang naglilinis nga kami sa parking lot, nag-usap kami doon ni Leroy. Pare, ayos na ayos dito. Ang ganda ng trabaho natin. Sobrang dali lang. Kaya nga pare, saka isipin mo yun, kikita tayo ng 20k pag ganito-ganito lang tayo. Saka ang gaganda nitong mga kotse oh, para mga mamahalin to. Mamahalin talaga yan pare. Kaya iwasan mo na lang. Baka mamaya magasgasan natin yan. Paniguradong, nako, mapapatay tayo dyan ng boss natin. Kaya nga pare, saka napalaki ng bahay na to. Parang bahay ng presidente. Kaya nga Alam mo, naihiwagahan ako. Ano kayang trabaho ng boss natin? Yun din ang hindi ko alam. Ano nga kayang trabaho niya? At saka bakit sobrang yaman niya? Ngayon ko lang pati nakilala yung tao na yan. Hindi ko naman nakikita yan dati dito sa bayan. At saka ewan ko. Basta gawin na lang natin itong trabaho. Malaki naman yung kikitain natin dito. Sa atin mo pare, meron na tayong tig 500. Isipin mo yun, sahod na natin yung sa isang kumpanya sa isang araw. Dito, allowance lang natin. Kaya nga pare, napakaswerte natin. Kasi nagkameron tayo ng opportunity na ganito. Naku, sana naman magtagal tayo dito. Saka sana hindi na tayo matanggal dito. Paniguradong dito na tayo yayaman. Paniguradong dito na tayo yayaman pare. Panigurado yan. Oy, kayong dalawa. Itinatawag tayo. Bakit po? Ano po yun? Kayong dalawa, kumain na daw ba kayo? Hindi pa nga po. Nagugutom na rin po. Sige, itigil nyo muna yan. Kumain muna kayo doon sa loob. Pare, alam mo, habang tumatagal, mas lalo ako natutuwa dito. Isipin mo yun, titigil natin yung trabaho natin para kumain. Yung kakainin natin libre. Sobrang saya pare. Buti na lang pumasok tayo dito. Buti na nga lang pare. Pumasok tayo dito. Tara na, kumain na tayo.
Pagpasok nga namin sa bahay ay nakahain doon Mr. Dagit ang napakaraming pagkain. Iba't ibang klase ng pagkain. Merong isda, merong baboy, at kung ano-ano pa. Para sa akin Mr. Dagit, sobrang saya ng araw na yon. Hindi ko maipaliwanag pero yung saya na parang nakatapak ng langit. Parang hindi ko na kaya pang isipin na mahirap ako noon. Kasi ang naiisip ko, ang laki ng sasahudin ko. Kaya naman Mr. Dagit, ipinagpatuloy lang namin ang trabaho namin noon. Alam namin na kahit ano mangyari ay hindi kami aalis doon. Dahil napakaganda ng pakikitungo nila sa amin at napakaraming offer at magagandang benefits ang binibigay nila sa amin. Lagi kaming may pamerienda kahit kakakain lang namin Mr. Dagit. Doon, pagpunta namin niya ay napakadaming mga pagkaing masasarap. Doon ko lang natikman ang mga pagkain na yung Mr. Dagit. Ewan ko ba? Parang ang pagkain namin ay hindi pagkain ng isang trabahador. Parang ang pagkain namin ay ang mismong kinakain ng mga mayayaman. Para sa amin, okay na kami doon ni Leroy. Para sa akin, masaya na ako doon. At Mr. Dagit, hindi na rin po ako makapaghintay na ibalita kay Lolo ang aking nakamit ngayong gabi. Pag-uwi nga po namin ni Leroy ay masayang masaya kaming dalawa. Ako naman, yung ngiti sa aking labi ay hindi mapawi. Kahit sobrang tagal na namin nakaalis sa bahay na yon, parang ansaya-saya pa din sa piling ko na nararanasan ko ito. Hindi na rin ako makapaghintay Mr. Dagit na makasahod ng 20,000 sa katapusan ng buwan. Alam ko na magiging madali ang trabaho ko. Alam ko na uunlad kami doon ni Leroy. Pag-uwi ko nga ng bahay Mr. Dagit, doon ay nakita ko nga si Lolo na nagpapahinga na. Sinabi naman niya sa akin na nag-iwan siya ng pagkain at ulam sa lamesa. Lolo, itutulog na po ba kayo? Ay, naantok na ako, Apo. At saka, kamusta pala ang paghahanap mo ng trabaho? Lolo, yun na nga po, may kukwento po sana ako sa inyo. Kaso parang inaantok na po kayo. Ay, ano ba yun, Apo? Ano bang ikukwento mo? Lolo, alam niyo po yung kinukwento niyo sa akin? Yung grupo na naghahanap ng trabahador? Ang totoo niyan, Lolo, nakita po namin sila ni Leroy kanina. Naghahanap nga po sila. Tapos Lolo, ito pa po yung maganda. Alam niyo po ba nangyari? Natanggap po kami. At ito po Lolo, 500 po. Nabarya nga lang po kasi po namasahe po ako kanina. Pero binigyan niya po kami ng allowance. Libre ang allowance, pagkain. Tapos may sahod pa po kami. Kada katapusan ng buwan. 20,000. Totoo po yung sinabi niyo Lolo. Ay, totoo ba yan, Apo? Teka lang. Kung ganun maganda ang trabaho mo ngayon. Huwag ka nang aalis doon. Magandang ipinapakita nila sa iyo. At saka, sobrang swerte mo. Kaya nga po Lolo, ewan ko rin po. Ang bilis po namin nakapasok ni Leroy doon. Paniguradong yayaman na tayo Lolo. Paniguradong yayaman na tayo. Diyos ko, mabuti na lamang. Napakalaki ng tulong na ito sa amin. Panginoon ko, maraming salamat po. Kaya nga Lolo, maraming salamat po Panginoon. Dahil natanggap ako sa trabaho na yun. Ay, pagbutihin mo ang pagtatrabaho mo doon. At saka huwag ka masyadong magpapagod. Lagi mo pa rin iisipin ang sarili mo. Lagi ka magpahinga. Huwag mo masyadong papagodin ang katawan mo. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kahit gaanong kalaki ang kinikita mo doon, lagi mong uunahin ang sarili mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo Lolo. At saka, nga po pala Lolo, malapit na nga po pala yung birthday nyo. Sobrang saya ko po Lolo. Kasi mapaghahanda ko na po kayo. Paniguradong may panghanda tayo noon kasi sasahod po ako noon. Ay, ang tagal kong inintay ito. Mabuti na lang dumating na to sa buhay ko. Akala ko hindi na mangyayari to sa akin Lolo. Akala ko habang buhay na tayo maghihirap. Mabuti na lamang Lolo. Nangyari din ito sa atin. Alam mo Lolo, kung nabubuhay pa ngayon si Mama, pati si Lola, pati si Papa,
Paniguradong sobrang saya nila. Dahil may gagala na natin sila kung saan saan. Saka pangako ko si Lolo, bibilang ko kayo ng cake pag birthday nyo na. Ay, sa lahat ng birthday ko, hindi pa ako nakaranas mag-cake. Maraming salamat sa iyo, Apo. Sa iyo ko mararanasan yun. Wala pong anuman dun, Lolo. Maraming salamat din po dahil nagtiwala kayo sa akin. Sinuportahan niyo po ako. Basta lagi ka mag-iingat, Apo. Lagi mong pipiliin ang tama kaysa sa mali. Tandaan mo, mas matimbang ang taong gumagawa ng tama kaysa sa taong pinipili ang kamalian. Ngayon, binigyan ka ng Panginoon ng biyaya. Huwag mo ito sayangin at araw-araw ka magpasalamat sa Kanya. Tama ka dyan, Lolo. Sige na po, matulog na po kayo at saka iiwan ko po itong perang ito bukas. Paniguradong bukas naman po may 500 ulit ako kasi allowance namin. Ay, sobrang saya, Lolo. Ay, natutuwa naman ako na masaya ka. At saka, hindi na tayo kukulangin lagi sa pangulam, saka pagkain. At unang-una, mababayaran na natin si Aling Shelly. Kaya nga po, paniguradong mababayaran na natin siya. Hindi niya tayo mamalitin. Kasi panigurado simula sa araw na to, malaki na yung iuwi kong pera dito. Saka mabait po yung boss namin. Palagi niya po kami kinakamusta at pinapakain. Lagi po may pamerienda habang gumagawa kami sa bahay na yun. Ay, mabuti naman kung ganun. Siya, sige na. At ako'y magpapahinga na. Sige po, Lolo, magpahinga na po kayo. Doon, Mr. Dagit, ay kumain na nga po ako. Sobrang sarap palang kumain, Mr. Dagit, kapag masaya ka. Kahit walang lasa yung kinakain mo, parang mas lalo siyang sumasarap. Parang bawat subo ay parang isang tagumpay. Oo, Mr. Dagit, parang nakamit ko na ang tagumpay ko noon sa buhay. Parang sa loob-loob ko, wala na akong may hiling pa. Parang ito na siguro yung pinapangarap kong buhay para sa amin ni Lolo. Ito na siguro yung pinapangarap kong buhay para sa akin. Alam ko na kapag nagkameron ako ng asawa ay madali na ang lahat. Lalo na sa piling ng aking boss na sobrang bait sa amin. Mr. Dagit, masaya po talaga ako na nangyari ito sa buhay ko. Kaya namang kinabukasan, sobrang ganda ng gising ng araw ko. Sobrang tuwang-tuwa ako. Alam ko kasi na magiging masaya na naman ang trabaho ko. Mr. Dagit, lumipas pa nga po ang maraming araw, maraming buwan. At ganun pa rin po ang trabahong ginagawa ko. Mr. Dagit, sumasahod po ako ng 20 mil kada buwan. Sobrang nagtataka ako dahil totoo nga. Legit po ang trabaho na yon sa aking mismong boss. Pero isa ang aking nadiskubre. Isa lang po ang nadiskubre ko, Mr. Dagit. Dahil hindi po pala lahat ng trabaho ay pare-parehas ng sahod. Kami lang po pala ang sumasahod ng ganong kalaki. At ang pinapakalat nila na malaki ang sahod doon ay hindi po pala totoo. At doon pa po ako mas lalong nagtaka. Bakit ako ay sumasahod ng ganong kalaki, ang iba ay hindi? Bakit hindi pare-parehas? Doon na po nagkameron ng tanong sa isip ko. Anong meron sa akin? Anong importante sa amin ni Leroy? Bakit ganito palagi ang aming nararanasan? Para kaming pinagpala ng lubos, Mr. Dagit. Pagpunta ko nga po sa mansion na yun, Mr. Dagit, nandoon na ang aking boss na nakangiti sa amin. Medyo nakuha na po niya ang loob namin at nakuha na po namin ang loob niya. Palagi po siyang masaya sa amin. Kung minsan, Mr. Dagit, isinasama niya kami sa gala niya. At alam na rin po namin kung ano ang negosyo niya. Siya ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya na nagtitinda ng sapatos sa Pilipinas. Hindi ko na lang po papangalanan pero sikat na sikat po ang kumpanya niya. Yun ang bagay kung bakit sobrang yaman niya. Nung una ay nagdududa pa kami ni Leroy. Pero nang malaman namin ang kwentong yun ay doon na nga po kami nahikayat na meron niya pong trabahong maganda ang aming boss. Doon niya po, Mr. Dagit, nang pagpunta namin sa bahay na yon ay nakaabang na agad ang aming boss na nakangiti. Oh, nandito na pala kayong dalawa. Magtatrabaho kayo ngayon?
Boss, magtatrabaho po sana kami. At saka ito po si Leroy. Magtatrabaho din po. Magaling kung ganon. Ito na yung allowance nyo. Tapos, tapos nyo dyan sa gagawin nyo, kunin nyo yung gamit ko. Madali lang naman yung gagawin nyo ngayon. Linisin lang yung bintana ng bahay ko. Kahit yung isang bintana lang. Medyo magabok na kasi. Teka lang po, boss. Yung isang bintana lang po? Yun lang po yung lilinisin namin? Yun lang ang lilinisin nyo. At saka, ikaw Leroy. Ikaw na lang yung magsabon. Ayos na yun. Tapos, pagkatapos nyo dyan, sumama kayo sa akin. Kasi, gagala tayo. Teka lang, boss. Gagala? Bakit po? At saka, kala ko po magtatrabaho kami sa inyo. Nagtataka na po kami, parang ang bait nyo naman po sa amin. Dahil deserve mo yun. Dahil deserve ko? Bakit ko po deserve? Bahala na. Basta sumama ka sa akin mamaya. Saka nakita ko yung mga damit mo. Pagkakapangit ng mga damit mo. Mga luma na. At saka yung iba galing pa sa mga politiko. Kailangan mong bilhan ng mga magagarang damit. Yung mga branded. Sure po kayo dun, boss? Saan pupunta natin mamaya? Di magmo-mall tayo. Magmomol tayo, boss? Grabe naman po. Bakit po bait nyo sa amin? Ano po nagawa namin sa inyo? Saka bakit po deserve namin yan? Basta, sumama na lang kayo sa akin mamaya. Gawin nyo na yung trabaho nyo ngayon. Saka naibigay ko na yung allowance nyo ha. Ayos na yun ha. Ayos na po ito, boss. Mr. Dagit, nang araw na yon, ewan ko ba Mr. Dagit? Akala namin ay maghapon kami magtatrabaho sa bahay ng aming boss. Pero nagulat kami nang halos kaunting-kaunti lang po ang aming ginawa noon. Ewan ko Mr. Dagit, sobrang bilis ng laktaw ng buhay ko. Dati po akong mangangalakal, ngayon ay isang may magandang trabaho. Isang tao na meron ng napatunayan sa buhay. Ewan ko ba Mr. Dagit, pero sobrang bait talaga ng boss ko sa amin. Sabi niya pa ay deserve namin yun. Yun ang hindi ko maintindihan kung bakit deserve namin. Ano ba nagawa naming tama sa kanya? Ano ba ang nagawa namin para sa kanya para ganituhin niya kami at maging mabait siya sa amin? Yun ang bumabagabag sa isip ko. Kinabukasan niya po Mr. Dagit ay birthday na ng aking lolo. At yes Mr. Dagit, dahil marami akong pera, pinaghandaan ko talaga yon. Talagang pinaganda ko ang bahay namin at nilagyan ko ng mga design na para sa isang magbe-birthday na tao. Alam ko kasi na magiging masaya ang lolo ko kapag nakaranas siya ng ganitong klase ng birthday. Bata pa lang kasi siya ay hindi na niya naranasan ang lahat ng ito. Nang kaarawan na nga po ng lolo ko ay maraming nagpuntahan na tao doon. Nakita kasi nila na maganda ang pagkakadesign ng birthday ng aking lolo. Ako naman ay masayang masaya noon dahil sa wakas ay natupad ko na din ang pangarap niya na makapag-birthday ng Engrande. Ewan ko ba Mr. Dagit, dumami rin po ang mga kamag-anak namin noon. Siguro dahil na din sa nakikita nilang umaalwan yung buhay namin. At nagulat pa ako na nangdodon din si Aling Selly na nabayaran na po namin sa aming pagkakautang. Pero ang mas nagpagulat sa akin ay nang makita ko ang isang tao. Isang taong pamilyar na pamilyar sa akin. Ang taong tumulong sa akin para makamit ko ang lahat ng ito. Walang iba kundi ang aming boss. Sobrang napahanga pa po ako nang makita ko siya. Naisip ko na sobrang bait ng taong ito to the point na pati sa birthday ng lolo ko ay dadalo siya. Boss, ikaw pala yan. Ano pong ginagawa niyo dito? At saka, pasensya na po, medyo maliit po yung bahay namin. Ayos lang yan. Napunta ako dito para makiparty. Kasi sabi sa akin ni Leroy, birthday ng lolo mo kaya hindi ka nakapagtrabaho. Kaya ito, pumunta nga ako dito para makita kung ano ba nangyayari dito. Saka gusto ko ding makibahagi sa party nyo. At saka gusto ko makausap yung lolo mo. Magandang araw po. Pasok po kayo sa loob. Marami pong pagkain doon. Kumain muna po kayo.
Magandang araw din po. Kayo po pala yung lolo ni Arman. Kayo po yung dahilan kung bakit lumaking maayos yung batang ito. Salamat naman po sa inyo. Ang totoo po niyan mabait po talaga yung batang yan si Arman. Saka kayo po pala yung boss niya. Maraming salamat po sa inyo. Simula po nung nagtrabaho siya sa inyo, naging maayos na po yung buhay namin. Sobrang laki po na naitulong niyo sa akin. Lalong-lalo na po kay Arman. Ay, wala pong anuman yun. Saka tungkulin ko po talaga na kahit pa paano, maibigay yung deserve niya. Ay, maraming salamat po sa inyo. Kumain na po kayo. Doon Mr. Dagit, kumain nga po ang boss ko sa loob ng bahay namin. Masaya-masaya siyang kakwentuhan ng lolo ko, habang ako naman ay nakangiting nakatingin sa kanila. Ewan ko ba? Parang ang sarap na ng buhay ko. Parang nandito na ako sa point na pinapangarap kong buhay. Parang para sa akin, okay na ako dito Mr. Dagit. Wala na akong ibang maihiling pa. Napatingin na lang ako noon sa langit at nagpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap ko. Siguro'y ito na yung biyaya na matagal ko nang hinihingi. Siguro'y dahil sa dami ko ng pinaghirapan sa buhay at dami ng pagsubok na pinagdaanan ko, ito na siguro yung point ng buhay ko na binigyan ako ng biyaya. Sa lahat ng mga hiniling kong biyaya, lahat siguro'y natupad. Lalong-lalo na nang maibili ko ng cake ang lolo ko na matagal niya nang gustong maranasan sa buhay. Nag-birthday kasi siya ng maraming panahon ay hindi siya nabilhan ng cake. Kaya ngayong ako ang may kaya ay gusto kong ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya. Naging maayos po ang party ni Mr. Dagi, ang kaarawan ni Lolo. Doon ay nag-iiyakan pa nga kami nang magsimulang mag-speech si Lolo sa harapan. Nagpagawa kasi ako doon ng isang maliit na stage kung saan doon ay maibibigay mo ang emosyon mo at komento mo kay Lolo. Pwede kang bumati, pwede kang magsalita sa mic. Pero nagulat ako nang umakyat ang aking boss. Lahat ay nakatingin sa kanya, lahat ay may respeto. Alam kasi nila kung sino siya. At ako naman, nakatingin lang sa kanya. Mr. Dagit, ang mas kinagulat ko ay may dala siyang isang sako. Hindi ko alam kung anong laman noon Mr. Dagit. Pero ang sako na yon ay naglalaman ng mga laruan. Pinakita niya yon sa mga taong nandoon. Si Lolo ay takang-taka din. Kahit ako Mr. Dagit, takang-taka din ako. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga pala si George Libupaya. Ako ang boss ni Arman Enriquez. Gusto ko lamang pong pasalamatan ang aking kaibigan na si Arman. Ang totoo niyan, ako po talaga yung naghahanap ng mga trabahador. Hindi dahil gusto ko magkamero ng mga trabahador, pero dahil gusto kong hanapin si Arman. Ito pa mga laruan na dala ko. Ito mga kasakong ito ng mga laruan. Ibinigay ito sa akin ni Arman dati nung bata pa ako. Nung walang-wala pa akong kaya sa buhay. Tanda mo ba yon, Arman? Mr. Dagit, sa sinabi niyang yun, doon na po ako napaiyak. Natatandaan ko na meron niya pala akong kaibigan noon na isang batang pulubi. Ako noon isang mangangalakal lang pero may bahay naman po ako. Pero ang batang yon, awang-awa ako sa kanya dahil pulubi siya. Walang tirahan. At hindi ako makapaniwala na ito na siya ngayon. Isang negosyante, isang mayaman at isang kilalang tao. Nasa sa harapan ko. Tinulungan ko siya nung bata pa siya Mr. Dagit dahil naawa ko sa kanya. Ang totoo niyan, kapag merong mga kanin at ulam sa amin ay dinadala ko sa kanya. Kapag may mga nakikita akong laruan sa kalakal ay ibinibigay ko sa kanya. Doon na naalala ko ang sako na yun. Yun ang sako na ibinigay ko sa kanya. Maraming salamat sa iyo, Arman. Dahil sa iyo, natuto akong tumanaw ng utang na loob. Sinabi ko noon sa sarili ko,
kapag nakita kita, ibabalik ko ang lahat na naitulong mo sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, kaibigan. Dahil na mga panahong ako ang wala, ikaw nandiyan para tumulong sa akin. Kung wala ka, hindi ako makakakain. Kung wala ka, hindi ko ma-enjoy ang pagkabata ko dahil wala akong laruan. Kaya ngayong ako mayaman, ikaw ang naghihirap, Arman. Ibabalik ko lahat ng tulong ko. At habang buhay ka magtrabaho sa akin dahil gusto kong mas umunlad ka pa. Mr. Dagit, sa salita at speech niyang yon, si Lolo ay napaiyak na din. Pati ako. At ang ilan sa mga tao doon ay nadala din ng emosyon. Naging emosyon at puno ng emosyon ang kaarawan ni Lolo. Pero isa lang po ang ipagpapasalamat ko. Dahil may isang tao pala na nakakita ng kabutihang loob ko nung ako ay bata pa. At yun ay walang iba kundi si George. Doon ko na rin naalala na ang pangalan niya ay George. Ewan ko, Mr. Dagit, ang liit lang pala ng mundo. Akala ko noon, kapag gumawa ka na mabuti, ay babalik ito sa iyo. At ngayon ko napatunayan, Panginoon, na totoo ang lahat ng iyon. Dahil ngayon, nangyari po sa akin yun. Bumalik lahat ng kabutihang ginawa ko sa aking kapwa. Kaya naman, Mr. Dagit, at sa lahat ng mga kadagit, maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. At syempre, sa mga nanonood, mag-subscribe na kayo, hit na rin ang notification bell nang sa ganun rin palagi kayong ma-update tuwing may bago tayong upload. Syempre, magkomento na kayo at akin niyang babasahin at pupusuan. Muli, ito ang kwento ni Arman. Nawa po'y marami kayong natutunan. Peace out.